meron na naman daw lumabas na panibagong survey ba yan? Yes. Kahapon, Oh. sinabi na natin yung mga naging pahayag ni ng Okta head na si Ranjit Rai na meron silang ilalabas next week na bagong survey kung saan nakikita yung mga yung mga posibleng maglaban-laban for 2028. Tama ba ako? Oo, 2028 presidential So, yan. elections. Yes. So kagabi sinabi na po niya na medyo merong parang trend doon sa survey na yon na lumilit daw yung lamang ni Vice VP President Sara doon sa mga gustong kumalaban sa kanya. So ngayon, pakinggan natin dahil in-interview siya ni Cheryl Cosim kanina para more details. Ano pa ba ang detalye dyan doon sa survey ninyo? So ito po yun. It's between 9 to 12%. Yun ho yung 9 to 12 percentage points po ang lamang. Dahil may margin of error tayo. Lalabas kami ng formal na report tungkol dito and most likely next week siya. At presidential preference for 2028. So malayo pa po to. Hindi pa predictive. Ito ay preliminary results. Bagamat, dapat lang siguro i-emphasize, ay leading pa rin ho si VP Sara Duterte sa preference. She has some 33% of the preference for 2028 na napakalayo pa. And si VP Leni is around 21%. Okay. Pero parang hindi naman nakakagulat na si VP Sara pa rin yung number one kasi siya pala naman yung nagdedeklara. Correct. Siguro, nandyan ulit yung mga supporters ni VP Leni kaya lumalapit yung numero. Pero wala pa naman din kasi siyang official na announcement kung tatakbo pa siya or Ako hindi. naman, tingin ko it all depend kung ano yung total number of aspirants. Totoo din Kasi yan. pag marami na namang sumali sa laban, it will dilute yung lead no. Sabihin Yes. lead or yung kung sino man yung second sa lead, pwedeng mabawasan din siya. 'Di ba? So depende pa po 'yun. At saka nakabase nga yung kanilang pagtatanong, sinabi naman ng Okta, sa fact na hindi pa deklarado, isa pa lang ang deklarado. Oo. So pag nag-declare ka na kasi, iba na yung kung ikaw rin yung tatanungin, medyo pwede ka nang manindigan kung sinong gusto mong iboto talaga. Oo, Kumbaga right. parang meron ka ng parang sure ka na kahit papaano kung sino yung iboboto mo kasi sigurado nang tatakbo yung mga pagpipilian mo at hindi lang yung parang haka-haka, sabi nga nila. Pero kaya namin din pinlayback ulit yan aside from nabalita na namin kahapon kasi kahapon walang numbers ngayon sinabi na niya na 9 to 12%. May plus minus kasi yun Oo. Error margin. So ganun siya tapos so yan na nga. Abangan ang susunod na kabanata tungkol dyan sa race na iyan. Pero alam mo, I think importante rin na malaman natin kung sino yung pipiliin na katandem nitong mga to for Vice President. Kasi, Of course. alam natin na una, malaki yung impluensya ng Vice Presidente sa ikapapanalo ng Presidente mo. Dahil nga doon sa sinabi ni Juvie kahapon na baluarte. 'Di ba? Tingnan mo yung nangyari kay na PBBM at saka kay VP Sara na nag-unit team, nahatak mo yung Norte at saka yung South. 'Di ba? Dahil dun sa tandem nila. And number 2, may mga pagkakataon kasi na yung vice presidential candidate ang nagiging attack dog ng presidente kasi you have to protect the image of your candidate. So si vice president yung maninira ng ibang tao, ibang politiko para bumango yung pangalan mo. Hindi natin napapansin na sometimes ganun yung nagiging role nila eh. Hindi ba? So, May wish ako as early as now. Oh. Chiki and Mase. Yes. Attend sila sana ng debate. Oo. Importante yung debate, ha? Oo. Ako, kapag hindi umattend, para sa akin red flag yun. Takot ka. Red flag for me kung hindi mo kayang humarap. Pero grabe si PBBM, no? Hindi nag-attend, hindi nagsasalita. Pati yung bise. Tapos nanalo. Hindi Pati yung vice din. Hindi sila umattend. At Tsaka hindi yung mga vice, the past two administrations, hindi sila nagiging kasi attack dog ng paniwala nila president. na pwede pa makasira sa kanila. Totoo Yes, naman. yes. Totoo. Oo. Kasi nakita natin yung prior to yung cycle ng 2020, yung election ng 2022, yung before noon, nakita natin na
sobrang malaki ang epekto ng mga debate noon sa mga kandidatura. Yung mga matataas before that, biglang nagsibabaan at Yes. tumaas yung dapat tumaas. Depende. Dahil umattend halos lahat ng Kandidato. kandidato. Si Miriam lang naman hindi yata dumalo, di ba? Nung May time ng karamdaman TV5 Yung na yung TV5 hindi sa- nag-host, Oo. hindi nakarating si dating Senador Miriam Santiago. Sa Cebu. Kasi yun yung may sakit May na sakit talaga na. siya eh. So, pero pero aminin natin, nakakontribute yun sa pagkapanalo ni Kaya FPRRD. nga. So, it affects, pwede, it can make you or it can break you, Yeah. Pero actually, ang isipin na lamang po ninyo, hindi naman yun, parang, hindi para sa mga network yon, hindi para sa Comelec yon, para yun sa mga boboto. So, isipin nyo lang yung mga tao na gusto kayong mapanood. So, please, attend na kayo, ha? Yeah. Attend na kayo. Dahil, actually, fair naman lahat ng mga ganyang, sabihin, ang isang tanong, sagot ng lahat. Oo. Ang Di ba fair ginagawang naman yan eh? excuse ng Yeah. ibang mga kandidato, masyado kasing limited yung time. Wala daw enough time to explain sige. yung kanilang ipinupunto. That's Eh di Part of gawin, it. gawin na lang nila yung ginawa ng ibang kandidato. Nagpunta sa STL, binigay namin isang buong oras. Yeah. Di ba? Actually, magandang option yun. Oo. Explain Binigay yung namin yung point isang nyo. buong hour. No? Actually, kahit Si si BBM BBM. ginawa rin niya. Dito Hindi sa siya Ay, nagpunta- in fairness hindi siya sa nagpunta kanya. sa iba, nagpunta sa dito. Nag-attend Oo. siya dito to answer the questions. Narinig naman pala, tama, Ah. dito sa STL. Natanong lahat doon, ha? Pati mga mga Talyano Gold, natanong, ha? Si Mase, ano pa tinanong na? Talyano Bias. Gold! At saka yung Troll Farm, natanong namin yung Troll Farm. Oo, Okay. yan. So, ganun po, ha? Sana attend kayo. Kung hindi man sa debate, magpa-interview po kayo.